Pinatotohanan ni Senator Bato de la Rosa na totoo ang expose po ni Congressman Ongab at ni PRRD patungkol po sa makontrobersya, maanomalya na bicameral report na permado po ng mga kongresista at mga senador na miyembro ng bicameral committee. Samantala, itong bicameral committee report na ito ay tinawag naman na Vice-Cam ni Atty. Vic Rodriguez dahil puno ito ng anomalya at malinaw na ito umano is unconstitutional at invalid report kung si PRRD ang magsasabi at mismo si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, nakita niya mismo yung mga blanco at party po dahil hindi pumirma itong si Senator Bato dahil marami po siyang nakita na mga questionable. At sa totoo lang mga kababayan, no, balikan lang po natin pati po itong si Amy Marcos, no, isa rin po sa mismo nakakita doon sa mga blanco, no, na kahit anong gawing palusot ng ilang senador, kagaya po si Villanueva at itong si Gatchalian na nagsasabing wala po silang nakitang mga blanco doon sa bicameral report, mismo si Amy Marcos ay sinabi yan sa kanyang plenary speech, kaya hindi po siya pumirma dahil po may mga nakita po siyang blankong mga papel at the same time kulang-kulang ang mga report. Kaya ang sinasabi ni Marcos Jr. at ni Bersamin na di umano fake news itong si Tatay Digong, mukhang masusunog sila dito. Huling meeting nitong BICAM na ito, minabuti kong hanapin ang mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng anuman reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad, hanggang ngayon lahat kami ay nangangapa sa dilim. Walang mga detalye o paliwanag, ni walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay ilang datos ng DSWD na tila nilapastangan, sabay ang PhilHealth, sabay na rin ang DepEd. Kaya't sa kabila ng pagnanais kong makisama, hindi ako pumipirma sa kahit anong papel hinggil sa BICAM report na yan. At nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang ipasok ang akap, lakihan ng labis-labis ang MAIP, at pagpiestahan ang DPWH. Paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? Yan, paano umano siya pipirma sa mga blanco at kulang-kulang na papel. Kaya pala hanggang ngayon mga kababayan po natin, itong si Crispo at itong si Senator Chis Escudero, no, alias Kiso de Kilay, abay hindi pa rin nagsasalita. No? Ayaw nilang lalong masunog pa sa kanilang ginawang anomalya. Ang tanong dito mga kababayan po natin, sino yung nag-fill in the blank sa mga blankong parte po ng dokumento ng bicameral report? Okay? So mamaya puntahan natin ang iba pa dyan. Patuloy muna natin ito. Lang ang totoo yan. Ganoon talaga yung pagpirma nila sa BICAM. Minamadali nila. Pinapapirmahan kaagad na yung may mga blanco doon na yung mga halaga, no? Yung mga presyo ng mga project na blanco. Pero overall yung nakalagay doon sa baba na total is may halaga doon sa baba. Yung bali yung distribution lang ang ang hindi na ilagay doon sa nasa blanco lang. Yun ang nakalagay. Totoo yan. Yan yung nakalagay sa BICAM report. Opo. Na pinirmahan ng kasamahan ko sa Bicameral Conference Committee. So, hindi nga ako pumirma doon, kaya nga ako nag-walk out doon sa BICAM no, umalis ako at hindi ako pumirma dahil hindi tinupad yung usapan namin na yung sa opening ng BICAM ay nagmanifest ako na kung pwede, give us ample time before we sign the BICAM report para ma-scrutinize natin yung contents ng BICAM report. But pagdating doon sa closing BICAM namin, pirmahan na kaagad. Hindi wala pang kopya na binigay sa amin. So sabi ko, paano ko makapirma na hindi ko pa nabasa? Grabe, no? Okay. So parang ganito po yung nangyayari pala sa mga senador at kongresista, no? Na parang kay Senator Bato na gusto siya ng scam, gusto sana siyang papirmahin
ngunit hindi niya pa nabasa yung report na ito, pero gusto nila ay pumirma na. So, salamat po kay Senator Bato, Senator Bongo, si Aimee, okay, thank you. Dahil sila po ay nanindigan, no, na hindi po sila pumirma sa Vice-Cam report na ito, no, mga kababayan po natin. At ngayon, no, nasusunog po kung sino man ang mga pumirma dito. Kasi lumalabas na talagang may paglabag. Dahil unang-una, hindi mo alam kung ano yung laman at kung magkano yung i-insert nila sa mga blanco na yan, pero pumirma ka, 'di ba? Pumirma ka sa isang blankong check. 'Yun po 'yung sinasabi ni PRRT. At sino po ba ang nagsasabing wala daw pong blanco sa kanilang pinirmahan? Nako, nakakahiya po, no? Dapat pala ay hindi na lang po nagsalita itong mga senador na ito, mga kababayan po natin. Dahil nakakahiya po ang kanilang ginawa na sasabihin po nila na wala daw pong blanco, no? At itong si Raul Manuel actually ay lumabas po siya, nagpalabas po sila ng mga karagdagang dokumento, no, na magpapatunay na tugma actually ang inilabas ni Congressman Ongab at ang nakuha nilang impormasyon. Ang magkaiba lang po, mga kababayan, yung unang dokumento, itong isang bilog lang po, mga kababayan, ay ganito yung mga perma. So, kaunti. Pero dito sa pangalawang dokumento na nakuha nitong si Raul Manuel, no, marami na pong nakaperma. So mukhang ano ba, ito yung original ang kay Congressman Ongab, tapos itong kay Raul Manuel ay bagong pasabog nila, no, na marami po yung pinaperma para palabasin na hindi magkatugma ang dokumento at may difference. Pero kung titingnan natin, pareho po yung mga ayan ang may number 1, so magkapareho yung pwesto ng perma. Pero sa taas, no, ng pangalawang dokumento na yan, na may bilog, no, additional na perma kung tutuusin. Pero sa dokumento makita natin, no, sa mga kasama pang dokumento na yan, na may mga pumirma, samantala magkaiba na po, no, yung number ng pumirma. So mas marami po yung mga pumirma doon sa pangalawang dokumento na inilabas ng GMA, inilabas po nitong si Raul Manuel, makabayan po natin. At ang nagsabi na pumirma sila pero wala sila nakita mga blanco ay itong si Gatchalian at itong si Villanueva. So paano sila nagsasabi na walang bakante, no? Walang blanco? Napakaliwanag yung mga dokumento na inilabas ni Congressman Ongab. Kaya tuloy, nagdududa ang taong bayan. Sila po ba ay nabusalan? Sila po ba ay napiringhan ng milyon-milyon? Kaya ngayon sasabihin nila na wala silang nakita mga blanco. Imposible po ito, mga kabayan. O gusto lang nilang pagtakpan itong bicameral report at palabasin na sinungaling si Tatay Digong. Komento. So ako, ang binibigay sa akin yung front page, yung detalye, tapos yung special provisions, makapal kasi yung special provisions. So may staff rin ako na nagre-review lahat. Sinabi rin ng senador na nire-review o nire-repaso ng isa nilang team ang mga papeles na pinipirmahan niya. Sige, si Gatchalian nagsabi po na ang kanyang pinirmahan ay walang blanco. Itong si Villanueva naman, pareho sila na sinasabi. Nakita, lalo na when we were signing it, I was concerned of the Senate reports. As I mentioned earlier, there are about 235,000 items. So, may mga lump sum pa rin. At para sa akin, since time immemorial, I've been calling to break it down para mas makita natin. So, kung meron mang lump sum, ibig sabihin, maaari o posible na merong isang item doon, meron lang total, pero hindi alam saan dadalhin. Okay. So, yan po, ipaubaya ko na sa inyo, ha, yung paghusga, mga kababayan po natin, sa sinasabi po ng ilang mga senador na wala di umano sila nakita mga blanco sa bicameral report na kanilang pinirmahan. So, kung ang iba naman nagsasabi na hindi naman po issue yan dahil ang bicameral po report ay hindi naman po parte ng kahayan, no? Hindi naman yan ang pinirmahan ni Marcos Jr. Walang problema. No, wala talagang problema si Marcos Jr. kung tutusin dito. Kasi unang-una, no, hindi naman siya pumirma dito. Ang pinagtataka nga po natin, bakit siya napaka-defensive? Bakit napaka-defensive nila ni Bersamin?
ang totoo po ba dyan? Alam nila yung mga blankong ito sa bicameral report? Bakit sila ang dumepensa? Bakit si Tamba, si Saldico, no, itong si Crispo at itong si Escudero, hindi po sila nagsasalita? Na supposed to be silang dapat magsalita. Kaya kaduda-duda itong aksyon na ginawa po ng Malacanang. So kaya ipaubaya ko na po sa inyo mga kababayan po natin ang paghuhusga dahil kayo ay mas matalino at kayo rin ay kailangan din makialam dahil ito po ay isyong panlipunan. Maraming salamat. Thank you and God bless mga kababayan.